Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semic and for today's video. For today's video, sasagot tayo ulit ng mga comment ng ating mga subscribers. So, ang nag-comment is si uh, Farks1999 6 days ago. Ang sabi niya dito, okay lang kung mawala account ko. Ang problema kahit gumagawa ako ng bago, nare-restrict pa rin, nakaka-stress. So, sasagutin natin yan, yung tanong niya. Kung gusto mo malaman kung anong sagot ko dyan, keep on watching. And kung bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like and subscribe. And click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video ni-upload ko. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. So, bakit kahit bagong account nare-restrict? Meta use device fingerprinting plus IP plus behavior tracking. Yan. So, importante po yan. Kaya nare-restrict kayo ulit kasi natatrack niya po yan. For example, pag nagre-register po kayo ng inyong Facebook account, so kailangan po 'di ba ng face recognition, mga fingerprinting, mga IP address, and yung mga behavior na ginawa po natin sa last account po natin. So, na-plug ka dahil sa isa o combination nito. Same device, phone or laptop. Same Wi-Fi, IP address. Same behavior, posting to pass. Same content style. Same phone number and email. Same login pattern. Same page or group na sinalihan agad. Kahit bago, automatic system restriction. So, kung gagawa ka ng account, dapat iwasan mo mga ito. Iwasan mo yan yung mga ganito na sinabi ko sa inyo. Na same device, make sure na gumamit na lang kayo ng sa ibang phone, sa ibang device. Ayan. So, same Wi-Fi. So, gumamit din kayo ng ibang IP address, ibang data connection. So, same behavior. For example, nag-post ka, pero same content na ginawa mo rin, same content style. Ayan. So, automatic yan, may kita agad ni Facebook yan. So, same phone number and email. So, yan. Yung phone na na-restrict, yung phone na naka-register sa una nyo na-restrict na account, dapat iba na rin po yun sa panibago nyong account na gagawin para hindi kayo makita at hindi kayo automatic mare-restrict ni Facebook. Yan, same login pattern. Same page group na sinalihan. So, dapat, kung gagawa ka ng account, wag mo na kayo sumali sa mga groups. Wag muna. At pahupain mo muna si Meta. Ayan, para makapag-create ka ng maayos na Facebook account. Ayan. So, wag mo munang gawin, importante. Wag gumawa ng maraming account sunod-sunod. Gumamit na VPN, mag-login ng luma at bagong account sa isang device. Wag mag-post agad sa unang 24 to 72 hours. Re-upload ng dating content. Ayan. So, itong note na to, paalala to na wag mong gagawin yan kung gagawa ka ng panibagong account mo kasi nga automatic yan, may kita ka agad ng system ni Meta at mare-restrict ka kaagad. So, ito ang solusyon. Ito lang ang gumagana ngayon. Step 1, hard reset sa behavior critical. Kahit walang account muna, wag muna mag-create ng FB account 5 to 7 days. Wag mag-login kahit anong FB. I-clear ang browser, archive and cookies, FB app, data, kung phone, purpose, nawala ang active trash flag. Yon. So, step 2, new account, new environment. Kung gagawa ka ulit, kailangan bago lahat. Bagong device or factory reset phone. Yan, kung sa cellphone kayo sa cellphone mo ikaw nag-login sa dati mo, so try mo pong mag-reset ng phone, ayan. At mag-login ka. So, bagong Wi-Fi, ibang internet, hindi VPN. Bagong email, Gmail, or Outlook. Walang phone number muna. Real name and real looking profile pic. Ayan. Kahit isang bagay lang ang pareho, plug ulit. Ayan. So, importante pa rin to na wag nyong gagawin yon, yung mga warning sign na para hindi kayo
ma-restrict or makita agad ni Meta na same account pa rin naman yon at hindi nyo sinunod yung mga rules at mga guide ni Facebook. Yon. So, una-una, dapat tandaan nyo yon para hindi kayo nare-restrict kung, for example, gagawa kayo ulit ng account. Ayun yung gawin nyo. So, step 3, warm up period. 7 to 14 days parang normal user lang. Day 1 to 3, add 5 to 10 friends lang. Like, post, no posting. Then, 4 to 7 days, share one post and text only. No link, no hashtag. Day 8 to 14, one image post, no video, no page creation yet. Pag minamadali mo, tapos na agad ang laban. Ayan. So, take it easy, 'di ba? Ayan natin. Ano natin 'yan? Kalma ka lang. Kapag gagawa ka ng account mo, kalma ka lang. Maghintay ka dahil once na nakita ka ni Facebook na ikaw pa rin 'yon, automatic 'yan, restriction agad talaga 'yan. Kung creator ka, monetize dati, shadow ban ka sa system, hindi personal. Best move ngayon, gumamit muna ng page under trusted account, kaibigan, family. Ikaw ang content manager lang. Build muna doon. Ayan. So, yun yung mga gagawin nyo kapag parang hindi kayo ma-restrict at makita ni Facebook na gumagawa ulit ng mga account. Ayan. Yun yung pinaka-importante na gagawin nyo para hindi kayo ma-restrict ulit. Ayan. So, kung may iba pa kayong comment, may iba pa kayong tanong regarding po sa ating tutorial ngayon, mag-comment ka lang sa ating comment section at yung latest upload po natin na regarding po sa pag-create po ng mga account at nare-restrict ulit, yan. So, ilalagay ko rin sa ating comment section at description nito para mapanood nyo ulit. And may playlist po tayong ginawa na lahat po ng ating about recovery account, nandun na po lahat ng video ko. And sundin nyo na po yon kapag hindi mo pa rin po nakukuha or nababalik yung inyong account. And that's all for today's video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na sa mga video i-upload natin. And see you next video. Bye!